Ano mangyayari yun? Sige, tuloy. Pasok, Trillanes. Banatan mo to si Bongo. Okay, here we go. Makasan natin. Muhay niya ni Bongo. Sige, samahan ng media. Ito, 32.4 ang kanyang salin. Pero ang sinabi ni Trillanes, ito, pakinggan niyo mga kabsat. Teka lang. Here we go. Kung masubject ito, mag-volunteer siya sa lifestyle check, sige, samahan ng media kung saan siya umuwi. Makikita nyo. Talagang kikilabutan kayo kung gaano karangya ang pamumuhay niya ni Bongo. Tapos ito no? Alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni Duterte na itong si Bongo ay bilyonaryo. Sinasabi niyan sa media. Bakit naging bilyonaryo si Bongo? Buong buhay niya simula nung nag-graduate yata yun, executive assistant na ni Duterte. Wala naman nung negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala akong ganun. And besides, hindi nga nakadeclare sa salin niya. So, ito ngayon, gusto nilang kumbaga, in a way to explain kung saan yung mga magagarang bahay at mga kotse, kung saan ang gagaling yon. Pero since dineclare niya na 32 million, stuck na siya doon. Kaya hindi niya na pwedeng palitan yan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Sandro. Opo, kasama po natin si Willie Delgado. Kasamang Willie, kamusta po kayo? Opo. Yun nga sir, ito, well, naging mainit na usapan din nitong mga nakalipas na araw. Ito nga pong nabanggit ninyo na may invitation na sa Independent Commission for Infrastructure itong si Senador Bongo, pero nag-release ng statement itong ICI saying na hindi pa siya naiimbitahan. Pero ano po ba talaga? Ano po ba talagang nangyari? Hindi siya talaga haharap ba? Ano po ba yung mga impormasyon na nakuha niya? Ang tanong kasi, naimbitahan na ba talaga? Kasi may lumalabas na balitang hindi nagpakita hindi sisipot. No? Si Senator Bongo. Ano talaga yung tunay? Opo. Doon po sa aking na-post kahapon, ang ginamit ko nga po ay may feelers, meaning pinasabihan siya na malamang imbitahan siya. Kaso yun na nga, humihingi siya ng mga ilang kondisyon. Yan po ang nakalap kong impormasyon. Kaya nga doon sa message ko, ituloy lang natin yung pressure para sa panawagan na imbitahin siya ng ICI. Para patas lang. Kasi ang punto ko nga, itong mga nangyari ngayon, yung mga iskandalong kinamumuhian ng mga kababayan natin, nagsimula ito nung panahon nila Duterte at si Bongo mismo ang nasa likod ng mga key players dito. Si Bernardo, na ito ang arkitekto nung modus na yan, siya ang nagtalaga noong 2017. At si Diskaya naman, ito yung kapartner nung kanyang tatay na kontratista. At yun ang lumaganap yung kanyang negosyo nung panahon din nila Duterte. Kaya kung gusto natin makita yung ugat nitong problema na to, kailangan ipatawag si Bongo at patawag na rin yung tatay at kapatid niya. Senator, saan po galing yung word na malamang imbitahan siya? Ano po, yun nga ang sinasabi natin, mananawagan tayo para imbitahan ng ICI para lang makita nila kung saan nagugat ito. Kasi pinatawag na nila lahat, yung iba't ibang senador, mga congressman. At ito naman, nagbigay naman ako sa kanila, binigyan ko ng kopya yung ICI nung complaint na final ko. Kailangan din marinig nila mismo yung paliwanag ni Bongo. Bakit nakakuha ng 200 na kontrata yung tatay at kapatid niya nung panahon nila? Nagsimula pa nung mayor, tapos nung panahon ni Duterte. Na alam naman natin na as special assistant to the president, talagang halos anak pa nga ang trato ni Duterte kay Bongo. Tapos ang total po nito ay 7 billion pesos. Krimen po yan, maliwanag po yan sa ating batas na bawal magkaroon ng kontrata ang iyong kamag-anak sa nasasakupan mo sa gobyerno. Senator, maiba lang ako dahil dito po sa pinag-uusapang ito, kayo personal ang naghain ng reklamo or request sa ICI na imbestigahan itong si Senator Bongo at saka ilang mga kasabot niya doon sa ilang mga projects. Iba to doon sa iniimbestigahan ng ICI. Paano po ba yung sistema diyan? Halimbawa, katulad yan, kayo personal kayo naghain ng information sa ICI. Binibigyan ba yan ng kopya? O kayo din mismo bibigyan ng kopya kung ano bang magiging tugon ng ICI doon? Iimbitahan ba siya or i-update kayo doon sa reklamong ipinasa ninyo sa ICI? Paano ba 'yon? Liliwanagin ko lang po. Apo. Na
hindi po iba itong sinampa ko ng kaso sa ombudsman at yung inimbestiga ng ICI. Okay. Lapat na lapat po yan. Kasi ang pangalan nga nila, Independent Pangalan niya Commission on Infrastructure. So infrastructure in general, flood control man, mga road widening, mga bridges, mga substandard, lahat-lahat, mga ghost projects. Meron po yan doon sa mga ebidensya na ibinigay ko. May 400 million pesos worth na flood control projects din yung kapatid ni Bongo noong 2023 to 2024. So, pasok na pasok dito sa iniimbestigahan. At hindi lang yan, yung iba't iba pang modus, iba't ibang ginagawa nila, yung pagjo-joint venture para ma-circumvent yung batas na kasi hindi qualified yung tatay ni Bongo at yung kapatid niya bilang contractor, pero iniikutan nila yon by having joint venture contracts with companies like the Discayas. Itong Discaya, meron silang 5 kontrata, 900 million yan. Kaya hindi po iba ito. Itong ang ginawa ko, tulong na sa kanila para makita nila kung saan ito nagsimula. Di ba? So kumbaga susug na yan dun sa mga kasong iniimbestigahan ngayon ng ICI. Opo, lapat na lapat po ito. Tapos ito, hindi na tayo naghahanap pa ng kumbaga testigo na sasabi na ang nasa likod ng kontraktor na ito na Discaya ay si ganito. Ito hindi na, kasi alam mo na yung tatay mismo ni Bongo. So, mas madali ito. Tapos ano ito dokumentado, pirmado ng tatay at kapatid niya. 200 contracts po ito At bawat isang kontratang pinirmahan nila ay violation sa batas. Kasi ito po nakalagay, kasi sinasabi ni Bongo na wala naman hindi ko naman inimpluwensyahan yan, wala naman akong kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya. Pero ang nakalagay po sa batas, bawal makipagkontrata ang kamag-anak mo hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Tapos, yung personal financial interest ng public officer is presumed. Meaning, itong sinampa ko na to, hindi ako ang magpo-prove na nag-intervene siya o nag-influensya siya. Kung hindi siya ang magpo-prove kung na hindi niya in-influensyahan at hindi siya nag-intervene. Yun ang problema niya kasi bago nagpresidente si Duterte, wala ni isang kontrata na pang-national yung tatay at kapatid niya. I would highly recommend monday.com because pero nung naupo sila, mahigit 100 po yung nakukuha nilang kontrata. Magkakaroon ba kayo ng pagkakataong malaman kung talagang may imbitahan si Senator Bongo o mag-aamda lang kayo sa mga lalabas sa balita na manggagaling sa ICI? Baka malaman din naman natin in advance, pero sabi ko nga, itulak natin yung pressure na ipatawag siya para makita ito pagkakataon niya to para malinis yung pangalan niya, di ba? Kasi kung wala siyang kinalaman talaga dito, yun yung pagkakataon. Naulinigan niyo po ba kung ano yung rason, kung yung mga hinihingi niya? Kasi parang nabanggit niyo po kanina, merong hinihigi na kondisyon. Ano po ba yung, alam niyo po ba kung ano yung kondisyon na kanyang hinihingi? Nung pinasabihan daw na baka imbitahan siya, ayaw umattend. Unless daw kasama daw niya yung ilang senador na pwedeng tumulong sa pagdepensa sa kanya. So, ang mention nga ay si Bato at si Aimee. So, yun yung mensahe niya. Hindi naman pwede yun. Na hindi ka naman grade 1 na kailangan mo ng chaperone sa mga ganyan. Senador siya, he should be able to defend himself. Pinapunta na dyan si Senator Chis, pinapunta na dyan sina Senator Villanueva, humarap sila bakit di niya gayahin yung mga kapwa niya senador, no? Oo. Nagpakita ng sa ICI mismo, hindi na kinakailangan At saka nagkusa, maski si Senate President Vicente Soto III. Nung banggitin mabanggit yung pangalan, mabanggit ang Senado, pumunta sila mismo, voluntary nagpunta doon, di ba? Bakit di niya gayahin yun? Yun na nga po. Ibig sabihin, may tinatago. Maliwanag po yan. Kasi kung wala kang tinatago, wala kang maanumalyang kontrata, ano naman ang pwedeng ika-damage sa'yo ng mga tatanong ng ICI? Di ba? Pero alam niya na meron. Kasi maliwanag ko. Yung ordinaryong Pilipino naiintindihan po na krimen yung ginawa ni Bongo na inaward sa tatay at kapatid niya yung mga kontrata na bilyon-bilyon ng halaga. Tsaka in the first place, anong kinalaman ni na Senator Aimee tsaka si Bato? Para isama, kalad ka rin niya yun dun sa ginagawang investigation ng ICI, di ba? Siguro, baka kailangan niya kailangan niya ng backup singer. Hindi kaya. Putra kis Bongo, takot na takot ka kay Trillanes. Akala ko ba, malinis ka.
Bakit ayaw? Ba't kailangan mo pa si Amy Marcos at si Bato? Anak ng kamo. Anong meron? Kailangan meron kang alagad sa dalawa sa likod mo. Tragis. Mag-aabogado o may mag-divert ng attention sa kanya. Kasi pag siya naupo doon, siya lang mag-isa ang sasagot. At maalala ninyo, noon pong pagkakataon na pinatawag ko yan sa Senado tungkol dun sa Frigate corruption, talagang pinapunta ni Duterte yung buong kabinete niya. Tapos hiniling niya doon sa mga kaalyadong senador na umattend din para hindi ako gaano makapagtanong kasi per round niyan mag-allocate ng 5 minuto doon sa ibang senador. So kinonsumo nila yung oras na supposed to be gagamitin ko pang tanong. Pero doon mo makikita na talagang pinoproteksyonan siya ni Duterte. At mensahe niya sa kanila lahat na bata ko yan, huwag niyong papabayaan yan. Problema niya, nakakulong na si Duterte, wala na ho siyang sisilungan. Kaya for the first time in his life, very vulnerable po siya. Maiba rin naman ako, former senator. Ito po kasing salin, ito napakalaking usapin ito. At kabilang nga, lahat po ng mga senador ngayon ay nakapag-file na ng kanilang mga salin. At si Senador Bongo, yung kanyang net worth, ayon dun sa kanyang huling salin na isinabit as of June 2025, ito'y nasa 32,431,512 and 61 centavos. Ano pong masasabi nyo dito? Malaking kasinungalingan po yan. Tahasang panloloko yung ganyang halaga. Kasi, Tahasang panloloko. Alam niyo ho, kilalang-kilala itong si Bongo na nakatira sa Ayala, Alabang. Magkano ho ang lote pa lang doon? Tapos malalaki po ang size ng mga lote dyan. Pati yung kanyang bahay na tinayo. 4 floors po yan. 4 na palapag. May elevator pa. May elevator siguro pa. abot po ng kalahating bilyon yan kung kasama na yung mga muebles, mga appliances at kung ano-ano. Tapos yung sasakyan na lang. Pag nakita nyo, alam nyo naman ng mga kasama natin sa media, sa Senado, yung sinasakyan ng mga auto ni Bongo, ano ba yan, mga Escalade na SUV na bulletproof, higit 10 milyon yan. Isang sasakyan pa lang. Merong mga backup vehicles pa. Tapos hindi ho nag-pepermi yan sa isang kotse, nagpapalit-palit yan. Tignan nyo lang yung nasa garahe niyan sa bahay niya. Talagang doon pa lang siguro abot na ng 200 milyon sa kotse pa lang. Kaya sobra naman na panloloko yan. So yun nga, at ito yung pagkakataon din na kung magtutuloy-tuloy at siya'y may imbitahan dyan sa ICI, ito'y pagkakataon din para masagot niya itong mga ganitong naglalabasang issue. Opo, ganoon na nga po yan. At the same time, sana ma-take advantage ito. Kung masubject ito, mag-volunteer siya sa lifestyle check, sige, samahan ng media kung saan siya umuwi, makikita nyo. Talagang kikilabutan kayo kung gaano karangya ang pamumuhay niya ni Bongo. Tapos ito no, alam niyo ba nung una sinasabi palagi ni Duterte na etong si Bongo ay bilyonaryo. Sinasabi niyan sa media. Bakit naging bilyonaryo si Bongo? Buong buhay niya simula nung nag-graduate yata yun, executive assistant na ni Duterte. Wala naman nung negosyo yan na kilala na humahakot ng daang-daang milyon. Wala akong ganun. And besides, hindi nga nakadeclare sa salin niya. So, ito ngayon, gusto nilang kumbaga in a way to explain kung saan yung mga magagarang bahay at mga kotse, kung saan ang gagaling yon. Pero since dineclare niya na 32 million, stuck na siya doon. Kaya hindi niya na pwedeng palitan yan. Halikan na. Tragis na Bongo. Basag na naman kay Trillanes. Pagkatapos magpasabog ni Trillanes ng mga sky's the limit na offer ng kampo ni Bongo, mga kabsat. Tako po, ngayon naman, binasag niya. Sa Ayala pa talaga, mga kabsat. 4 floors.